Magandang araw mga kababayan. Napatulala na lang si Vince Dizon at si Senator Gatchalian dahil po sa pag-question ni Senator Marcolita, bakit kapag congressman, lalo na po si Martin Romualdez, abay, napakabagal ang aksyon ng ICI at ng DPWH sa pag-recommend ng mga kaso at ganun din po yung kanilang paglabas ng mga ebidensya. Bakit kung mga senador ay napakabilis at hindi lang po senador, mga kababayan, nakita nyo naman, yung mga pinag-aaresto, yung mga maliliit lang po na isda, mga sap-sap nga lang, yung mga inaresto nila na hindi naman kilala ng mga opisyalis ng DPWH. Pero kagaya ng palaging sinasabi ni Bongbong Marcos, wala daw po siyang sasantuhin. Kahit kapamilya, kahit kapartido, at kagaganon din ang kanilang mga kalyado. Big fish are coming soon. Ganon lang sila, big fish is coming soon. Pero, ang sinasabi po ng ICI, wala daw pong sapat na ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. And dinideny pa rin nila yung involvement ni Bongbong Marcos at Sandro Marcos kahit pa ilang bisis po pinangalanan nitong si Saldico na sila po ay involved sa malaking anomalya ng flood control at sila mismo ay hinahatiran ng mali-malitang pera ni Master Sergeant Cotesa at ni Saldico kasama po ang kanyang mga tauhan na di umano'y pinatakas na po ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At hindi lang po yan mga kababayan natin. No? Marami pa po tayo ditong pag-uusapan. Lalo na itong kani-kanina lang napasabog ni Saldico kung saan ay binanggit na po ang pangalan ni Lisa Marcos at ang kanyang kapatid na si Martin Aranita na involved sa mga anomalya ng pagpapalusot ng mga kontrabando sa Bureau of Customs at yung pagmamanipulate ng presyo po ng mga produktong agrikultura. Yung pag-smuggling ng asukal, naalala nyo po, di ba? Na idinawit pa po nila si Attorney Vic Rodriguez. At hindi po nagkamali yung mga expose. Naalala nyo nakaraan sa Kongreso na sana ipaimbestigahan yung skandalo ng hoarding ng sibuyas, yung smuggling ng sibuyas, pero hindi natuloy. Sa bagay, paano maitutuloy ito? Dahil ang involved dito ay kapatid ni Lisa Marcos na ngayon ay sinasabing siya na nga po yung nagpapatakbo ng ating bansa. Di ba? Siya nga daw po yung nagsisante kay Pangandaman at kay Bersamin. Kung totoo yun, mga kababayan natin. Pero bago pa tayo lumayo, sige po, dito na po tayo mga kababayan, kung saan kini-question po ni Senator Marcolita itong si Vince Dizon at ang kanyang sponsor, Senator Gatchalian, bakit napakabagal ang aksyon kapag ang involved ay mga kongresista. May mga nirekomendang kasuhan, I think 8 ata na congressman, pero sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, wala naman pong makukulong dito. At ngayon, ang nagsisiwalat ng baho nitong si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, ilan pang mga ASEC, kasama yung mga nasa DOJ, kasama yung nasa Department of Education, no? Kasama na ngayon si Lisa Marcos at ang kanyang kapatid, hindi man nila ma-rearisto si Saldico. Ipasaporte nga, hindi nila makansila eh. Okay, so punta na tayo dito kay Senator Marcolita, mga kababayan. Pero makisuyo po ako sa inyo, kung kayo po ay hindi pa nakilike, paki-like naman ng video ito habang pinapanood nyo. At kung magustuhan nyo po, pwede naman kayo mag-subscribe. Maraming salamat po. Action. Parang yung pag-aaral medyo matagal po ano. Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Ang DPWH po at ang ICI ay nagsama para Simpleng barat lang ni Senator Marcolita nyo, gusto ko rin sanang paniwalaan yon. Ibig sabihin, hindi talaga siya naniniwala. Ganun lang yun, mga kabayan. rekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si
Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, Ang yung alam kay ko Saldi po- ko, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay yung sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Bakit hindi nagsabay? Siyempre, no, kalyado po nila yan at ang ICI at itong si Vince Dizon, iprotektado nga si Martin Romualdez. O, itong si Gatchalian, palagay nyo, hindi niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez. Si Tota Soto, si Ping Lacson, di ba? Nakita niyo naman kung paano nila nililihis ang isyo. Di ba? O, kahit itong si Risa Hontiveros, ang insertion queen, mamaya pag-uusapan po natin si Risa Hontiveros na hindi po makatulog, no? Gustong buhayin ang impeachment ni Vivi Sara. Dahil wala na po silang kapana-panalo kung maganap man ang eleksyon. Di ba? And sino pa? Erwin Tolpo, Rapi Tolpo. O, protektado nyo si Martin Romualdez eh. Bongbong Marcos, of course. Paano po makakasuhan yan? ICI, laging sinasabi, walang ebidensya na tumutukoy at nagdirektang nagtuturo kay Martin Romualdez. Paano makasuhan nga naman, Senator Marcolita, sir? Saldi ko po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala po sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung Nagpa-thank you pa yun, no? Hindi nila alam po, mga kababayan po natin, na sarcasm po yung berada ni Senator Marcolita na gusto ko rin paniwalaan, Mr. President. Ang tatanga po, hindi nila na-gets. kailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings. Yan. Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement. At Hindi sworn statement, ha. Ganyan naman kayo. Kung pwede nyo malusutan, lusutan nyo talaga. Unang-una po ang nagsalita, mga kababayan, itong si Gatchalian. Itong si Gatchalian, tutang aso rin to ni Bongbong Marcos Itong si Gatchalian, ang una nagsabi na hindi dapat paniwalaan itong sinasabi ni Saldico. Ano pang aasahan natin? Gusto nila umuwi si Saldico for what? Para magiging Saldico International Airport ang naiya? sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Walang notaryo.
Wala pong saysay yung kanyang statement. Hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o Siguro nga po, dahil sa maaga sa po gutom kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po, para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira. Ngayon, tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun, posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginoong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung TICAS. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa paliparan, Rilis at Daungan. Ito. Diba? So, ang sabi ni Gatchalian, baka hindi lang po nakapag-umagahan si Senator Marcolita. O ngayon, may banat din po si Senator Marcolita. Baka hindi po kayo nakapagtanghalian. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi nila kaya si Senator Marcolita. Yung mga pasimpleng banat nila, akala nila siguro hindi nagigit si Senator Marcolita. Totoo naman sinasabi ni Senator Marcolita No? Mukhang hindi nila pinapansin itong video recording nitong si Saldico. Di ba? Sabi nga, pwede ngang anonymous yung file ng kaso sa ombudsman. Pero itong video recording mismo, which is pinablish si Saldico sa kanyang official Facebook page, ay ayaw nilang paniwalaan.
So, obvious. Di ba? At talagang hindi nila tatanggapin. Diyan pa lang, makikita mo na talagang guilty po sila. At pilit nilang pinoprotektahan si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at si Sandro Marcos. Grabe po. Talagang matinding pagnanakaw. Hindi lang magnanakaw, adik pa. Ay, wag natin kalimutan mga kababayan po natin ha. Hindi tayo ang nag-confirm na adik itong si Bongbong Marcos. Si Amy Marcos yung nag-confirm yan. Kaya pwede na natin sabihin na adik itong si Bongbong Marcos sapagkat sinabi naman ng kanyang kapatid na gumagamit po siya ng illegal na gamot. Yung WW, no? Yung pinagbabawal na gamot. So, hindi niya po madidinayan dahil kapatid niya mismo yung nagsasabi. And now, pilit pa nilang pinoprotektahan. Dalawa na. Sabi ni Martin Romualdez, no? Iwala daw po siyang kinalaman. Siyempre, amin po pa yan. Sabi ni Sandro Marcos, liar daw po si Saldico. Siyempre, amin po ba ang magnanakaw? Sabi din ni Bongbong Marcos, umuwi siya at patunayan ang kanyang pinagsasabi. Kung uuwi po si Saldico, may iba po mga kababayan ang magiging pangalan ng ating paliparan. Magiging Saldico International Airport na. Sureball yan. Po ay proyekto ng DOTR. Mm. Ang DOT naman, meron po siyang TRIP. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll-it. Mm. At saka yung nga pong tikas ng Department of National Defense. Parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal po. Ano? Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Hindi naman po. Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po, baka akala ninyo ako'y nagbibiro. Gusto kong paniwalaan yun. Sa pool. Kala nyo maniniwala si Marcolita. Mga tanga kayo. Naniniwala ba ho kayo? Alam mo, si Gatchalian, alam niya kasi yung banat ni Marcolita, pasimpleng sarcasm lang. No? Kaya binalik niya, naniniwala po ba kayo? Siyempre, alam niya na hindi naniniwala eh. Parang... Mr. President, noong November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw mo lang nakalilipas, 2025, in-announce po ng ating Pangulo na nag-launch po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohanan na yata ito, Mr. President. Mm. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng DITC that because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga po ito'y magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123 na sa inyong pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay ma-check natin yung 420 ghost projects? Easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung narinig ko ho yung geotagging, lahat tayo natuwa dahil akala ho natin ito na ho ang teknolohiya na iiwas po sa mga
sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, nalampasan pa rin ng korupsyon yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite Philippine Space Agency. may satellite technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency, paborito niyo pong agency. At gumamit na po ng artificial intelligence para po mapag-aralan yung 248,000 na proyekto over the last 10 years. Dahil itong hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the dime of the Department of Budget and Management. Ito pong dime ay ito po inumpisahan na po 7 taon nang nakararaan eh. Pero wala pong mabuting katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine ng accuracy ng mga projects. So, yun po mga kabayan po natin, yung bagong nilaunch ni Bongbong Marcos na kunwari para malaman kung nasaan po yung mga proyekto ng gobyerno, may geotagging, which is ma-check nyo po kung tama at hindi, at pwede ka mag-complain doon. Yun po is panibagong panibagong mga diversionary lang para kunwari palabasin na may bago po silang ginagawa. Pero tingnan nyo po yung sinasabi ni Senator Marcolita, ito po ay recycle lang. Ginawa na po ito 7 years ago, pero hindi naman ganon ka-effective at nalilikaw pa nga ang ibang proyekto. So ngayon, gumawa sila ng panibago, ganon din naman yon. Parang nirevive lang po nila, pero simple yung purpose. Kaya duda pa rin po Senator Marcolita sa accuracy nitong proyekto na ito. So tingnan nyo po mga kabayan po natin, kahit Senator Marcolita, hirap po silang i-convince dito po sa mga bagong pautot ni Bongbong Marcos, ni Vince Dizon, na tinawag nga pong Senador Vince Dizon, nitong si Ted Filon. So mamaya pag-uusapan natin, isama natin siguro yan kung kaya pa ng ating oras. Okay, so salamat po sa napakagandang interpolation ni Senator Marcolita at obvious naman na talagang mukhang tinamaan po sila, no? Mukhang sapul po sila doon. Sapagkat kagaya ng sinasabi nitong si John Vic Remulla, na big fish are coming soon. Ito po is, kaikikan lang. No, kaikikan lang po ito. At walang big fish na mangyayari. Kung mayroong malaking isda, walang iba kundi si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at si Sandro. Yan po sila yung mga malalaking isda. Yung sinasabi nilang bagong mga kinasuhan, no? Mga kababayan po natin, is ito ay napakalaking kalokohan. And they are keep on denying na hindi daw po nila pinoprotektahan si Martin Romualdez. Bakit hindi nasama hanggang ngayon si Martin Romualdez, no, sa mga inirekomendang dapat kasuhan? Bakit patuloy pa rin nila sinasabi na walang direktang ebidensya na nagtutulong kay Martin Romualdez? Si Martin Romualdez nga ang boss ni Saldico, pero si Saldico po ang kanilang tinatarget lang ngayon. So sinama na nila ngayon itong si Edwin Garjola, yung sinasabing isa rin sa pinakamalaking kontraktor, dahil laman na rin po ito ng balita at pilit na rin po itong lumalabas sa iba't ibang mga vloggers. At tayo binanatan din natin ito dahil mayroon din po siyang interview na nagpapakita na ang dami niyang mga construction company at nalilink po sa mga proyekto, particularly po sa Batangas. So yung dating mayor, kumanta dyan. Okay. So itong si Representative James Ang, medyo hindi ako familiar dito. Si Representative Jet Nisay, hindi ko rin ito kilala. Itong si Representative Agustina Pancho. I think si Agustina Pancho, it is from Bulacan. Kung pag taga Bulacan ito, si Agustina Pancho, check ko lang po mga kababayan natin, no? Tingnan natin kung sino po itong si Agustina Pancho. Kasi kung si Representative Agustina Pancho is ito yung taga Bulacan. Nako po mga kababayan po natin. No? Ito yung mga galit sa Maisog. Si Agustina Pancho, mga kababayan, isa po ito sa nagharang po ng event ng hakbang ng Maisog sa Bustos, Bulacan.
galit na galit po sa pagbulgar ni Tatay Digong sa korupsyon at sa pagbulgar ng pagiging bangag ni Bongbong Marcos. Galit na galit po sila. Pinaharangan po nila yung hakbang ng maisog, hindi nila binigyan ng permit o may permit na, pero pinakansela nilang permit. Ngayon, ito na sinasabi natin. Si Agustina Pancho. Naku po, ito pala yun mga kababayan po natin. Ito pala yun si Agustina Pancho. At least nakita na rin po natin. Ito yung mga taong kasama po sa mga kurakot. Naku, mga kababayan natin. Ito pala yun si Agustina Pancho, no? So, makikita nyo talaga na yung mga galit-galit sa mga Duterte, no? Sila po yung may mga involved talaga sa corruption. At ano rin po, isa po ito sa pumerma, ha? Ipakita natin yung mga litrato ng mga hayop na ito, ng mga magnanakaw na ito, no? Mga salot sa lipunan. Sana po mapakulong ito. Pero syempre ako, hindi ako umaasa na makulong ang mga hinayupak na ito hanggat si Bongbong Marcos yung nakaupo sa pwesto. So, kailangan si VP Sara para lahat po ito mapanagot. Yun. 1, 2, 3. Yung panglima po, mga kababayan po natin, si Representative Agustina Pancho. Yung representative ng Bustos, Bulacan po ito. Ito po ay involved pala sa corruption. So, ito ngayon ay kasama sa mga nilaglag na po ni Bongbong Marcos, ang kanilang mga kaalyado. Ito po yung mga tapat na alay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez at nagpirma po ng manifest of support na hindi po mapalitan itong si Martin Romualdez at nagpirma rin ng manifest of support kay Bongbong Marcos. Si Joseph Lara ng Bataan, no? Isa rin po ito. Si Representative Francisco Matugas, hindi ko kilala. Si Representative Noel Rivera, hindi ko po kilala. Pero basta't pagkakalam ko, ang lahat ng mga kongresistang ito, sila po ay kasama sa mga pumerma ng impeachment against kay Vice President Sara. So yung mga taong galit sa mga Duterte, obvious po na may tinatagong sikreto at ito pala ay ang matinding pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Usaping impeachment, nako po, itong insertion queen na si Risa Hontiveros na nananaginip nananaginip na maging presidente at sinasabing mayroon daw po silang malaking alyansa, hindi lang daw po mga pinklawan at dilawan para kalabanin po si VP Sara pagdating ng 2028 at sila po ay kasama sa mga nananawagan na Marcos Duterte resign ang kabilang grupo niya. So nahating grupo niyan Yung isang grupo niya naman na nakaanib sa mga simbahan at nakaanib kay Kiko Aquino. Yun. Yung apo daw po ni Chris Aquino at ni Noynoy Abnoy na Marcos resign. So kasama yung akbayan. Kasi daw di baling magnanakaw ang presidente, wag lang po si Vice President Sara ang uupong presidente. Ganyan po kahunghang yung mga ito. So tingnan nyo po mga kabayan kung gaano po kadesperado itong si Risa Hontiveros. At gusto pa rin matuloy at buhayin ang impeachment ng ating Vice Presidente. Hindi ba? Sinabi na nga ng Supreme Court from the start, walang basihan yung impeachment against kay Vice President Sara. Ibig sabihin, yung impeachment sa House of Representatives ay walang saysay. Wala na. Si Risa Hontiveros, gusto pa rin buhayin. Ang kapal ng pagbumuka. Gaano ba kalaki ang insertion at ninakaw mo? Okay, let's talk about the possible impeachment of Vice President Sara Duterte. It did not succeed during the last Congress, and the Supreme Court came out with the decision na parang ab initio. Tama ba? Void ab initio daw. It's void from the very beginning. So technically that means that if you go through history records, it would mean hindi siya na-impeach at all. Tama. Kasi from the start, mali ang proseso. So, hindi siya na-impeach. Pero tingnan yung sagot ni Risa. Tama, no? That would be a very bitter pill for the House. Hindi niya masabing tama. Hindi rin po siya mag-agree. Kasi nga, gigil yan
Baka naman kasi mahalongkat yung mga insertion niya pag makaupo si Vice President Sara. At ako naniniwala mahalongkat ito. To swallow because they did impeach her, 200 plus of their 200 plus, lahat binayaran gamit ang pera ng taong bayan mula sa pagnanakaw ng flood control. Wow! 150 million bawat isa. Basta't pumerma. Saan galing yun? Diba? Dinaan sa ayuda, tapos may cash galing sa flood control. representatives nga lang, yun na nga, in-archive dito sa Senate at nagkaroon ng ganyang ruling ang Korte Suprema. Still hoping against hope na magre-reverse ng sarili Tangina mo, kapal ng mukha mo. Aasa ka pa na magre-reverse ang Supreme Court. Nakita mo naman yun, anonymous. 13-0. Dalawa yung absent. O, paano pa magre-reverse yun? Gaga ka ba? Ganyan po sila, kadesperado, mga kababayan po natin, na ma-impeach si Vice President Sara. Pero wala na, maghanap ka na lang ng ibang paraan, Risa Tanas. Baka effective yung panawagan nyo, Marcos Duterte resign. Ipaglaban nyo yan. Kung may maniniwala po sa inyo na mga hayop kayo. niya ang Korte Suprema. Though as time passes, Walang mukha. Karen, syempre medyo numinipis Kapal ang mukha ng putang inang to, no? na yung pag-asang ganoon. Medyo numinipis na. Namin mo rin. Another possibility para masingil ang accountability ng dapat singilin based on the very substantive grounds ayon sa House na nandun sa impeachment complaint nila would be the possibility pointed out even by the Supreme Court if other complainants or maybe the same complainants ay maghahain ulit ng complaint sa Pebrero 2026 and if the House would take it up again and transmit it to us. Strictly speaking also, kahit yung archived impeachment complaint ay andun pa rin sa Senate archives. So, umaasa pa sa Risa Ontiveros. Kasi yan na kasi yung pag-asa nila na manalo po sila. Kasi hanggat nandyan si VP Sara, hindi ka naman talaga mananalo, Risa. At magsanib pwersa pa kayo ng mga bangag. Yung mga kumakain ng suka, sanib pwersa kayo lahat. Lipunin nyo na lahat, pati yung mga demonyong pare na mga gusto magpa-impeach kay VP Sara. Isama nyo lahat na paring adik. Sama nyo lahat ng mga adik at yung mga nanay ng mga adik na nagpabayad para lang akusahan si Tatay Digong. Magsanib pwersa kayo, hindi kayo mananalo. Nga lang, they could not be voted upon by us to be unarchived at ipagpatuloy namin yung debate doon unless and until na yun sure na nga, ka. becoming less probable, mag-reverse ng sarili ang Supreme Court. Okay, pero you think that you can revive that archived impeachment complaint, or frankly speaking, because there will be a 1-year lapse by February, I believe, tama ba? Well, if the Oo. little miracle of the Supreme Court reversing itself could still happen, one of So, di ba, nakita nyo yung plano nila. Mag-compile talaga sila ng another impeachment complaint by 2026. Pero wala na, humina na eh. Dahil wala na silang kakampi eh. Yung kakampi kasi nila si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico. Naglaglaga na. And then, sino pa yung pepermang mga kongresista dyan? Again ito. Itong mga malalaking big time na contractor na ito. Kasama ito sa mga nagpipinance para i-impeach si VP Sara. Kasama po ito sa mga nagtutulak. Kasama po ito sa mga destabilizer, mga propagandista para i-impeach nila si Vice President Sara. Asan to ngayon? Tingnan mo. Lalo na po itong si Pancho na ito. Gigigil ako dito, no? Ang congressman ng isang congressman sa isang distrito ng Bulacan. I think, anong distrito nito? District 3 ata ito. I don't know. No? Si Pancho. Tuloy tayo. us would move to take a vote in the Senate para ilabas yung complaint sa archives para maipagpatuloy namin yung debate doon and push it towards a vote whether to convict or to acquit. Okay, but what Maasa pa talaga yung demonyong Risa na to, no? Oy, Risa, tingnan mo nga, yung insertion mo, 3 bilyon. Saan mo ginamit yon?
Anong proyekto yung pinagamitan mo nun? Yung inaakusan nyo kay BP Sara, piatos-piatos pa kayong nalalaman, may Merry Christmas piatos pa kayo, 125 billion. Yun may resibo, kitang-kita. At ang kuwa mismo nagsabi na walang mali sa mga pinakitang resibo ng Office of the Vice President. Hanggang ngayon, pinipilit nyo pa rin. About the filing of a new impeachment complaint in the lower house. There are 2 years to go before the next elections. Given that they changed the rules as well, do you think that's even probable or plausible? Wala Well, na the they who changed the rules, unfortunately, I believe is the Supreme Court dun sa ruling nila na kapag hindi nila ni-reverse would make an already, difficult, rightly so naman, difficult impeachment process even more difficult. So, yung mabigat na trabaho ng transparency and accountability, transparency and accountability, galing naman yan sa may isog eh. Kopya-kopya ka lang, day. ay naging mas mabigat pa. So, I mean, these processes are, again, rightly so, under the Constitution. Tato rin si Karen Davila eh, no? Kasi itong si Karen Davila, gigil din ito na ma-impeach si BP Sara eh. May mga strict requirements. Kaya lang yung impeachment, which is one of the citizens' roots to extract accountability from us na nagtatrabaho sa gobyerno, naging mas mahirap pa. I'm not complaining, dinedescribe ko lang, and kahit mas mahirap na ngayon, patuloy po kaming naghahanda, no, to do our legislative duties. Okay. Now, I think we don't have enough time, but I want to ask you just 2 more questions. Is today, there are budget deliberations now, and you've clarified, I think a few months ago, you've clarified very explicitly, you said, wala akong BICAM insertions. Yes. Wala sa unprogrammed funds, Yes. period. Hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto Talaga. ng no. Mm. Huwag maniwala sa fake news at maling info. Eto tanong ko, ma'am. You don't have insertions in the BICAM, but do you have Yes. amendments, regular project amendments? Yes, of course. Tulad ng ano Di ba mga kababayan po natin? Yes, of course. Umamit ka rin. Anong kaibahan ng insertion and amendment? Iniba lang yung term. Pero inamin niya rin na mayroon po siyang insertion. Because insertion and amendments ay iisa lang. So inamin niya rin. Sa wakas, no? Inamin din ni Risa Hontiveros na mayroon po siyang insertion at amendments lang ang ginamit nilang termino. O di ba? Galing mismo sa kanyang sariling bibig yung billion-billion na insertion ni Risa Hontiveros. So now, ito yung pagkakataon ni Risa Hontiveros. Kung hindi po insertion, okay, amendments. Nakita mo ngayon sa taong bayan, Risa Hontiveros, kung nasaan yung mga in-amends mo, yung mga in-insert or amendment na sinasabi mo, ano mga proyekto yon at nasaan yung resibo na lahat yon ay na-implement ng tama. It's your turn na patunayan na malinis ka, Risa Hontiveros. Okay, punta tayo dito kay Saldico, mga kababayan po natin. No? Itong expose collection. ni Saldico, mga kababayan po natin, na ngayon, talagang inunlock na po ang involvement nitong si Lisa Tanas. Naku po, matindi po itong bagong revelasyon ni Saldico. O isa-isahin natin, mga kabayan, at bigyan natin ng ating mga matitinding reaksyon itong kanyang expose. Sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. 9 billion from sugar fiasco. Dinamay pa nila si Attorney Vic, ha? Sila palang gumawa, nako. Kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Martin Araneta, kapatid yan ni Lisa Tanas. Matagal na pong isyong, na yan, yung issue sa sibuyas. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Wow. Sa First Yun nga, hindi na tuloy yung investigasyon dyan. Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Part 3 na tayo.
Season 2, part 3 na po tayo mga bayan po natin. Kicks back sa custom. Pinulgal ni Saltico, Pamilya Marcos Arenita Romualdez ang gumagawa ng kasindikatuhan sa gobyerno. Pasok. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, Yan, maganda to. nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Tingnan nyo po mga kababayan yung manipulation sa presyo ng sibuyas, presyo ng bigas, presyo ng asukal, para dito sa expose ni Saldico, ito po ay kagagawan ni Lisa Araneta Marcos. Nako po. Wala na po silang ligtas. Lahat na adik ay pinangalanan na ni Amy Marcos. At buong pamilyang sindikato ay pinangalanan naman po ni Saldico. Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Sa totoo lang, hindi naman po malinis si Saldico dito mga kababayan po natin. No? Pero syempre, yung kanyang expose ay napaka-importante dahil kagaya nito, na-unlock po si Lisa Marcos, si Martin Araneta at yung kanilang involvement sa mga fiasco, sugar fiasco, sibuyas fiasco, rice fiasco,
at yung pagmamanipulate nila ng presyo sa merkado. So, nagpapatunay lang na talagang sila po yung utak ng sindikato. Hindi naman natin sinasabi na 100% may katotohanan itong mga sinasabi ni Saldico. Pero karamihan po dito mas naniniwala akong tama kaysa mga paliwanag at palusot ng pamilya ng Marcos Aranita Romualdez. Yan sigurado, naglulukuhan tayo doon. Pero dito kay Saldico, dahil naiipit na po siya, kailangan niyang ikanta lahat. May mga part lang kasi na medyo nililinis yung sarili niya. So, yan din po yung ayaw natin. Pero ako naniniwala karamihan dito sa kanyang sinasabi ay may katotohanan. Ay wala eh. Ano pa yung kailangan niyang itago? Kaya dapat, Saldico, advice ko lang dito, aminin niya na lang lahat. Yung kung ilang porsyento yung nakukuha niya, yung involvement niya sa usapin ng ganitong klaseng mga importation, dapat include niya na yung sarili niya. Huwag niya nang linisin ang kanyang sarili. Yun lang yung comment ko dito. Pero yung pag-unlock sa pangalan ni Martin Aranita and Lisa Tanas, ako naniniwala na yan ay may katotohanan. Ulit tayo. Habang iniimbestigan ito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Yan, naniniwala akong totoo yan. Kasi may nangyari naman talagang investigation sa bigas. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama Grabe, no? Well-trained na pala talaga itong si Sandro Marcos. kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan. Okay, tapos na tayo dito mga kabayan po natin. And basahin naman natin ang response ng isa po sa pinangalanan na si Secretary Francis Tio Laurel Jr. Ito po ang isa sa, siyempre, alipores ni Bongbong Marcos. And sinasabi niya na ito daw po ay script. Alam mo, kapag magsalaysay ka, gagawa ka ng isang statement, kailangan mo talaga ng script. Kasi pag hindi mo sinulat yan, baka malilito ka ng pagkasunod-sunod na gusto mong sabihin. Ang sabi po ni Secretary Tio Laurel, hindi daw po accurate ang mga statement ni Saldico, lalo na po sa pagbaba ng taripa ng bigas, yung proposal daw ng ilang opisyal at sinasabi niya na yung taripa daw ay 15%. He added that co actually pushes for zero tariff rate contrary to 15% rate he mentioned in his video. So patunay lang na sinasabi niya na ang gusto ni Saldico is 0% sa bigas ang sadya si Saldico. So patunay lang
na itong si Secretary Laurel ng Department of Agriculture ay inaamin niya na talagang totoo na nag-meeting po sila ni Saldico. O isa yan, nabisto siya. Co-accused First Lady Lisa Aranita Marcos of influencing importation, decision, and rice movements for rice and onions, even alleging that onion importation was handled by her brother Martin Aranita. He also claimed that investigations into pricing issues were halted because it will affect the First Lady. So, totoo naman. Di ba? Totoo naman. Inamin ni Secretary Laurel na talagang nag-meeting po sila ni Saldico. So, ibig sabihin, kahit dinideny niya yung allegation ni Saldico, pero pinatunayan niya na nag-meeting po sila base po sa sinasabi ni Saldico. Oh, sana uhuli yung isda. Eh, di sa bunganga. O, inamin ni Laurel na nag-meeting po sila talaga ni Saldico, pero magkaiba lang sila ng proposal ni Saldico. Which is ang kanyang proposal ay 15%, yung kay Saldico daw is 0% yung taripa. Pero sa tanong, nag-meeting po ba sila ni Saldico? Opo, nag-meeting po sila. Oh, ambistado ka. So, laglaga na po mga kababayan po natin. So, 8 congressman na sinasabing kontraktor ang nilaglag na po ni Bongbong Marcos. Maganda to, no? Masarap manood ng mga palabas na ito, mga kababayan po natin. Kasi kung nilaglag nila si Saldico, kumanta, sana lang kumanta din po ang mga kongresistang kontraktor na ito. Kasi hindi naman to sila, sa totoo lang, makakuha ng basta-bastang mga proyekto sa gobyerno. Hindi naman sila mabibigyan ng pabor sa bawat mga kontratang hahawakan po nila kung hindi po nila kasabwat si Martin Romualdez and si Saldico. Of course, sinasabi ni Saldi na si Bongbong Marcos and Sandro Marcos na humahawak po ng mga ganitong klaseng kalaking proyekto. Di ba? And ayan, sabi niya, total baloni daw a script na pwedeng pang Netflix. Totoo lang, logi ngayon Netflix totoo lang. Mas inaabangan pa po namin, totoo lang, no? Yung expose ni Saldico kaysa mga teleserye, telenovela, or series movie ng Netflix. Alam mo ba yon, Secretary Laurel? Kasi kaabang-abang Kasi ang sinasabi ni Saldico, may ebidensya. Particularly po sa mga delivery ng pera, sa mga insertion ni Sandro Marcos, lahat po may pinapakita po siyang ebidensya. So mas naniniwala kami doon. Ikaw, mukha mo pa lang hindi naman pagkatiwalaan. No? So ang challenge sa inyo, ilabas nila yung patunay na talagang fake ang mga pinagsasabi ni Saldico. Yun lang yun. And ilang beses niya minention si Pangandaman, di ba? And magre-resign ba si Pangandaman kung wala siyang involvement dito? At kung hindi man nag-resign si Pangandaman at itong si Bersamin, o bakit nila tinanggal? Kung talagang walang silang kinalaman, yun lang po mga kababayan natin. Bakit nila tinanggal? And yun, no? Sinasabi ni Bongbong Marcos na nakipag-negotiate daw si Saldico sa kanya, ang kampo ni Saldico. Basahin ko dito. I do not negotiate criminals, sabi ni Bongbong Marcos. Kahit maglabas ka ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na destabilization sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, na makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Yan ang mga linya ni Bongbong Marcos. Sinasabi nila na may ibang passport si Saldico. So bakit pa matatakot si Saldico? Kung ikakansela ang kanyang Philippine passport, if he is already using European passport, kung sa dami nga naman ng pera ni Saldico, kayang-kaya niyang gawin yan. Kaya niyang magpalit ng kanyang mukha, boses, kung tutuusin. Passport kaya niya sa dami ng kanilang pinagnanakaw. Kahit i-hold pa ang lahat ng kanyang mga air asset. Nakalabas na po Palagay niyo sa haba ng palugit ng investigation at sa tagal nilang pinailan ng kaso at ipa-hold
no, ipapress itong mga account ni Saldico, palagay nyo hindi niya na nailabas yan. Palagay nyo hindi niya na na-withdraw yung karamihan ng kanyang pera. Diba? Naibenta yung kanyang mga ari-arian at nailabas ng bansa yung kanyang pamilya sa tagal nyo po siyang kasuhan. And actually, nagsalita din po itong kampo ni Saldico na hindi po sila nakipag-negotiate kay Bongbong Marcos. So mga kababayan, sino po yung papaniwalaan nyo? Si Bongbong Marcos o si Saldico? Ako, mas naniniwala ako kay Saldico. No? Siguro 50% naniniwala kay Saldico at 0% kay Bongbong Marcos. 50% dahil may mga pagdududa rin po tayo sa ibang mga binibitawang ni Saldico, lalong-lalo na po yung pagdi-deny niya na hindi po siya nakatanggap ng pera. So, yan doon may pagdududa ako doon. Kumbaga, binobulgar niya na or kinakanta niya na nga po yung katotohanan, pero mayroon po siyang ginagawang paglilinis sa kanyang sarili. Yon ang rason kung bakit hindi ako 100% naniniwala sa kanyang ma-expose. Pero yung involvement, mga kababayan po natin, no, yung involvement nitong ni Lisa Tanas, yung involvement nitong si Sandro Marcos, no, of course, Bongbong Marcos, ang ilang asik ng DOJ, syempre tayo naniniwala, mga kababayan po natin. Sapagkat, no, inamin mismo ni Tio Raurel na nakipag-meeting po sila. And pinatotohanan din ni Saldico yung sinasabi ni Master Sergeant Cotisa. Kaya maganda rin sana kung makalabas or ang tawag ito, no, makapag-testimony din yung dalawang tauhan niya na kanyang sinasabi. So sana hindi po ito na corner ng kampo ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, ang dalawang tauhan ni Saldico. Kasi magandang patunay din po yun. And si Saldico may ebidensya, sila wala. No? And ako, ano lang ito ni Bongbong. Sa akin, itong sinasabing negotiation, nakipag-negotiate, mahirap na po yun. Imagine mo, nilaglag ka na, tapos makikipag-negotiate ka pa. And ano naman yung patunay ni Bongbong Marcos? Aber, kung nakipag-negotiate sa kanya, yung kampo ni Saldico, dapat ilabas niya. May text ba? May tawag ba? May picture ba? And kung ako ako, presidente ako. For example, makipag-negotiate sa iyo yung kampo ng kalaban mo, naglaglag sa iyo, nagbulgar ng iyong pagiging sindikato. Dapat i-entrap ko yun. Dapat entrapment yung gagawin dyan kung may mga negotiation. So, bakit hindi na entrapment? So, yan po is kwentong barbero lang. At hindi ka panipaniwala, no, itong mga sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos. Wala na pong maniniwala sa kanya. And again, no, nag-file po sila ng panibagong recommendation, nakasuhan yung 8 kongresista. Tingnan natin kung may makukulong po ba. Mga kababayan po natin. Tingnan natin. Sana may makukulong. And si Saldico, yung cancellation ng pasaporte, wala na yan. Baliwala na yan kay Saldico. Okay, ito po, mag-good news ito pang-last na lang po natin ito, mga kababayan. Pahabol lang po natin. Good news po ito para kay Chis Escudero. Dahil Comelec Department clears Escudero contractor over 30 million campaign donation. So malinis po itong si Chis Escudero. So kaya pala medyo tumahimik na po si Chis Escudero at medyo naglaylo na. Mukhang na-negotiate po yung kanyang issue sa Comelec. So at least, okay yan. So kung na-clear po ang kay Chis Escudero, so malamang sa iba, makiklear din po yun. Kasi si Chis Escudero mismo at ang kanyang campaign donor ay nag-amin, no, na tumanggap siya. Pero hindi niya alam na galing yun sa proyekto or galing yun sa flood control. Sinabi ng kanyang kaibigan, ayan, na isang kontraktor, ay personal na pera yon. So kung nalinis, napatunayan ni Chis Escudero na walang anomalya, walang corruption, o walang pinagbigyan ng pabor sa kanyang donation, good news niyan. So, paano yan, mga kababayan po natin? Yung si Claire Castro at ang kanyang mga bayarang vloggers na buwabanat kay Chis Escudero, paano yan? Nalinis si Chis Escudero. And speaking of Claire Castro, naku po, mga kababayan natin, trending na trending po ngayon itong voice recording ni Claire Castro na kinakausap po yung kanyang mga bayarang vlogger, yung kanyang handler. At pinagalitan pa dahil hindi maganda po yung mga content. At mukhang hindi po nagbabayad si Claire Castro ng kanyang
na mga talent, no? Nitong kanyang mga vloggers. Speaking of talent and bayaran, may papakita rin po tayo mga kababayan po natin bago natin tatapusin ito, no? Sana nalagay po natin yung mga young guns na ito. Nako, mukhang hindi natin nalagay. Okay, sa next video na lang natin ipapakita siguro yun mga kababayan po natin. And yung PNP po natin, mag-mobilize po sila ng kanilang PNP personnel para tumulong sa mga biktima ng Bagyong Bervina. So good news yan. Dahil yan naman talaga yung trabaho nyo. So yan, palakpakan natin yan. Pero sana, noon pa ay ginawa nila ito. Hindi puro pamumulitika at hindi puro pagpapagamit sa mga magnanakaw at adik. Dapat noon pa ginawa nilang pag-mobilize na ito dahil trabaho nila yan sa totoo lang mga kababayan po natin. So mukhang tinamaan po sila. Kasi lagi natin sinasabi, bakit binabantayan nyo yung House of Representatives? Yung mga kongresista, bakit ang daming pulis na nakabantay? Bakit dyan sa Malacanang, ang daming bakod, ang daming nakasara, ang daming pulis na nakabantay? Pero doon sa mga binagyo, binaha, walang nagre-rescue ng mga pulis. O ngayon, nagdi-deploy na po sila. So, mukhang tinamaan po sila. At sa totoo lang, napaka-effective talaga yung pambabara, pambabatikos sa social media sa mga kawani ng gobyerno, mga politiko na mga tamad at hindi nagtatrabaho. Kaya sana matablan po ang makapal na pagmumukha ni Bongbong Marcos at kusa na po silang bumaba sa pwesto para tumino na po yung ating bansa at tuluyang mapanagot ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Kasi hanggat nandyan po siya, wala pong big fish na makukulong. Sigurado tayo dyan. Okay, so yan na po. Maraming salamat. At kung kayo po ay umabot sa isang oras na content natin, ako po ay nakikiusap sa inyo. Palike naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman po dito sa ating munting channel. Napakalaking bagay po yun. Lalo na sa ating advokasya na magkaroon na accountability, transparency, peace and security sa ating bayan. Lalo na po sa mga kawani ng gobyerno. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang maisog. Mabuhay ang bansang Pilipinas. And of course, no, mabuhay ang bagong Save the Philippines Coalition. Suportahan natin ito. Ito po yung coalition na nagsanib puwersa na ang lahat upang ipaglaban ang bayan laban sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Ay ang sigaw ng Save the Philippines Coalition, Marcos resign. At yan po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat.